Kahit naka-hospital arrest si dating Pangulong Arroyo, hindi nito pinalampas na pasaringan ng palasyo sa sablay daw na takbo ng ekonomiya. Ano kaya ang say ng Malacanang? Ikwento mo, Gerard de la Peña. Aakalain mong may briefing lang sa Malacanang ang dating administrasyon ni ngayon Congresswoman Gloria Arroyo sa Manila Hotel kanina. Mula sa mga dating miyembro ng kanyang gabinete hanggang sa kanyang tagapagsalita. Present, ang absent lang ay si Arroyo na naka-hospital arrest. Ang tanging napadala niya, isang economic paper kung saan ibinibida ang mga nagawa ng kanyang administrasyon, sabay tira sa pagkukulang umano ng kasalukuyang liderato sa ekonomiya. Hirit ni GMA, ang dating 7.2% na paglago ng ekonomiya, bumagsak sa 3.2% sa ilalim ni Pinoy. Masyado raw kasing tinutukan ni Pinoy ang umano'y pagbuelta sa dating administrasyon kesa pagpapalago ng ekonomiya. The problems of the poor are serious indeed, and they deserve serious thinking and serious solutions, not empty slogans. Napunterya rin sa sulat ni Arroyo ang palpak umanong paghawak ng gobyernong Aquino sa mga OFW, lalo na yung nasa death row. The President's words were brave indeed, and yet his government has consistently failed to back them up by failing to rescue our countrymen from China's death row or promptly evacuate them from natural disaster in Japan. Dating profesor ni GMA sa UP si Horado. Kaya kung may ibibigay daw siyang grado para sa essay ng dating Pangulo, ito ay 1. At si Pinoy naman. Kung nasa klase ko yan ang 5 hindi kulang. Jeez, tell him to disappear from my class. I'm telling you this. Pero buwelta ng Malacanang, nagsasar gripping lang ang dating Pangulo. Hindi rin daw nila kailangan ang tulong ni Arroyo sa ekonomiya. Gerard de la Peña, News 5. Samtambak na reklamo ang ibabandera ng prosekusyon sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona sa Lunes. Ano-ano nga ba ito at ano ang depensa ng kampo ni Corona? Narito ang part 1 ng special report ni Jovi Francisco. Noong EDSA 2, nagsimulang rumehistro ang pangalan ni Renato Corona sa publiko. Key player siya noon ng transition team matapos makuha ang kapangyarihan kay ERAP. Agad siyang naupo bilang Chief of Staff ni Gloria sa Malacanang. Matapos ang 1 taon, naging Associate Justice ng Korte Suprema. At noong 2010, bago matapos ang termino ni GMA, idinalaga si Corona bilang 23rd Chief Justice ng Supreme Court. Sigaw tuloy ng ilang kritiko, midnight appointment ito. Naipapakita namin na talagang siya ay nailuklok dyan in violation of the Constitution para proteksyonan at to serve as a rear guard of the former President GMA. Pero noong March 2010, nagbigay ng opinyon ng Korte Suprema. Hindi raw kasali ang posisyon ng Chief Justice sa mga posisyong hindi maaaring punuan ng isang papaalis ng Pangulo. Ito ang pinangahawakan ngayon ng mga abogado ni Corona. Reach the point of no return. The allegations against him are untrue. Bukod sa sinasabing midnight appointment, ang partisipasyon ni Corona sa desisyon ng SC na harangin ang watches order kay Gloria ang isa sa mga pinupuntirya ng mga impeachment prosecutor. Kasama rin sa reklamo ang pagtutol ni Corona sa desisyong i-dismiss ang pagkwestiyon sa pagka-Pilipino ni Fernando Poe Jr. noong 2004. Ang pagsasabing hindi mali ang desisyon ni Romulo Neri at ng ilan pang mga opisyal sa hindi pagsipot sa NBN-GBE deal investigation. At ang pagpabor sa pagdeklara ni GMA ng state of emergency. Tinanggap niya at hindi siya naging independente ng kanyang pag-decide sa mga kaso. Hindi niya kinilala na may utang na loob siya. Binigyang diin din ng prosekusyon ang tila hindi pagpabor ni Corona sa mga reklamo ni Pinoy. Gaya na lang ng pagkwestiyon nito noong siya pa ay senador sa pagdaragdag ng distrito sa Camsur kung saan nakaupo ngayon ang isa sa mga anak ni CGMA. Pero hindi kasama sa listahan ng pagsali ni Corona sa unanimous decision ng mga maestrado tungkol sa pag-distribute ng lupain sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Isa pa naman daw ito sa mga lubos na nakaapekto sa pamilya ng nakaupong Pangulo. Hirit ng mga abogado ni Corona, sa Senado na lang sila magharap. The group is prepared and diligently preparing. But we believe that this is a legal fight and we have to show the evidence. Jovi Francisco, News 5. Ito po ang video bandido, ang reklamong dinokumento at tinutukan ninyo aaksyonan namin. Sidewalk na kinain na ng mga nagtitinda. Yan ang sumbong sa atin ng ilang concerned citizen sa EDSA Cubao sa QC.
Imbis na sa ligtas na daan sila naglalakad, halos makipagsabayan na sila sa lansangan. Heto po ang kanilang video bandido. Nagmistulan ng palengke ang sidewalk sa kahabaan ng Aurora Boulevard sa may EDSA Cubao. Ang salarin ang mga nagtitindang yan na sumakop na sa daanan. Kaya ang mga pedestrian araw-araw nagkikipagpatintero sa mga pasaway at napipilitang maglakad na lang sa kalsada. Matagal na raw nilang isinumbong yan sa DPOS at MMDA. Pero bakit hanggang ngayon wala pa ring aksyon? Para sa aksyong oras mismo makakausap natin si Ginoong Donato Matias, ang City Market Administrator ng lungsod ng Quezon. Magandang gabi po, Ginoong Matias. Good evening, sir. Sir Tulfo, good evening, sir. Sa inyo ba dapat ilapit itong reklamo na ito patungkol sa mga vendor o hindi? Sa amin po, kasi ito pong mga sidewalk ay napasama na po sa opisina namin para sa clearing operation, particularly on the vendors. Alam nyo, sir, sandali lang. Alam mo, last month, naalala ko, nilapit na ho sa amin. Nangako ang DPOS, MMD, lilinisin, pero nandyan na naman. Sir, sandali ho, wag ho kayo mag-aha-aha sa akin. May gawan ho ninyo na solusyon. Nakita ko nga po ngayon dito sa video natin. Kaya bukas na bukas, gagalaw po kami. Kiklearing po namin yung lugar na yan. Nagkakatawag ko lang kay Barangay Captain dyan sa San Martin de Porres para i-clear namin yung lugar na yan. Pati po yung Police Station 7, kasamahin ho namin para i-clear yung lugar na yan. Gusto ko po long-term na solusyon, sir. Hindi yun bukas makalawa, nandyan na naman sila. Gusto ko yung panghabang buhay na yung sidewalk. Kaya nga tinawag na sidewalk ay daanan ng mga tao yan. Hindi cell walk yan o side cell o side market. Yes, sir. Kaya bukas na bukas, i-clear ho namin yan at kasama ho namin mismo ang barangay para bantayan ho nila. So, ang ibig sabihin bukas at tanghali pa ako'y napadaan dyan pagkatapos ng programa ko sa radyo, wala na yan dyan? Yes, sir. Bukas ng umaga, naka-schedule ako dyan. At sa Sabado-Linggo, pag dumaan ako dyan, ay magsisimba ako dyan sa may Cubao, wala na rin yan dyan ulit? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Papadala ko sa inyo kagad yung aming clearing operation photos and documents para makita po natin na... Sige po ha, kayo ho ang mananagot sa akin pag bumalik yung mga yan. Anyway, sige po, titignan natin. Maraming salamat, Ginoong Donato Matias, ang City Market Administrator ng QC. Bukas po ang video bandido sa mga kuha ninyo na kabulastugan ng problemang dapat aksyonan. Magpadalawa ng prueba, kuha po ng cellphone na video si 0947-400-6405 o mag-email lamang po sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyong ora mismo. Susunod sa aksyon, Chief Justice Renato Corona bumuelta sa mga kritikong naghanap ng umano'y tagong yaman niya. Mga negosyante sa San Andres na tumumal ang benta dahil sa Boeing shooting hanggang tenga ang ngiti ngayon. Bakit kaya? At whether or not magiging maaliwalas o maambon ang pagpasok ng weekend, alamin. Silipin din natin ang nalalapit na kasalang Roman at Shalani. Sino kaya ang mga imbitado at hindi imbitado?